Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagulat si Cindy nang makilala niya ang asawa ni Vince na si Nasudi. Nabasa niya sa isang write-up ang tungkol kay Nasudi. Ito ang unang miyembro ng cultural minority na bunaganin na nakapagtapos ng kolehiyo. Isa itong guro. Pero bago pa iyon ay sadyang kilala na niya ang babae sa pangalan. Hindi niya ito inabot sa St. Bridget College, pero nang pumasok siya roon ay naririnig na niya ang pangalan nito dahil isa nga itong bunaganin, ang tanging babae sa tribu nito na nakapagkolehiyo. At nagtapos pa si Nasudi na may karangalan. Nagkwentuhan sila pagkatapos nilang magkape kasama sina Vince at McCoy. Nagpaalam ang mga ito na maglalaro ng golf sa bagong gawang golf course ng Mountain Peak Resort. Babaguhin na ni Vince ang pangalan nitong resort. Gagawin ng Mountain Peak Golf Resort. Iyon ang pinag-uusapan ng dalawang iyon, sabi ni Nasudi habang naglalakad sila sa vicinity ng resort. Sina McCoy ang may hawak ng promotions ng resort Tumango siya. Oo, nabanggit nga niya. Karamihan sa crew ng resort ay mga bunaganin, sabi nito. Wow! Ang galing naman, hindi ba? Ang balita ko ay nagkakaroon pa noon ng issue sa pagpapatayo ng resort dahil ayaw ng mga bunaganin na maitayo ito. Oo, isa ako sa kanila. Tumawa ito. Pero napaibig ako sa kalaban. Kumindat ito. Ligtas naman ang kalikasan at ang mga bunaganin kaya ito ang Mountain Peak ngayon. Iginala niya ang paningin sa paligid. Ang ganda nito. Hindi ko inabot ang construction nito. Nakaalis na kami ng Hunterial nang ipatayo ito. Taga-Hunterial ka rin? Oo naman. Ikinuwento niya rito ang istorya ng buhay niya. Komportable siya kay Nasudi. Palibhasa marahil ay alam din niya ang kwento ng buhay nito, kaya hindi na siya nangiming magkwento rito. Wala sa hitsura nito ang mapanghusga ng kapwa. Oo naman. Natatandaan ko na ang garments ninyo sa Montegamo. Sa inyo pala iyon. Sayang naman, sabi nito pagkatapos. Halika, Cindy. Doon tayo sa Children's Nook. Daycare center iyon na inyo offer din namin para sa mga anak ng turista. Naroon ang mga tsikiting namin ni Vince. Iiwan muna namin doon habang wala kaming mag-asawa mamaya. Ang pangalawa ko ang inaanak ni McCoy, si Rico, ang kaisa-isa naming anak na lalaki. Ang panganay at bunso ko ay parehong babae. Pagdating nila sa Children's Nook, minsan pa siyang na-impress. Parang munting paraiso iyon. Mayroong 2 classrooms, isa para sa nursery at isa para sa kindergarten. Nagtuturo ako rito, sabi ni Nasudi. Sa susunod na taon, balak naming palawakin ang aming operasyon. Palalagyan na namin ng elementary. Sa ibang bahagi ng resort, sa medyo corner, ipalalagay ang ipagagawang building. Nag-iipon pa kami ng pondo para doon. Isa itong libreng paaralan. Karamihan sa mga estudyante ay tiyak na bunaganin, pero umaasa kami na magkakaroon kami ng enrollees na taga-ibaba. Ibaba ng bundok ang ibig nitong sabihin. Maari sana naming gamitin ang bayad sa tuition para sa sweldo ng mga guro. Hindi ko nakakayaning mag-isa rito. May isa pa akong teacher dito sa ngayon, si Teacher Luli. Tinawag nito si Teacher Luli at ipinakilala sa kanya. Sa ngayon, may mga gusaling walang palamuti na ipinagawa si Vince para sa aming tribu. Doon ako nagtuturo sa hapon. Doon ang elementary sa kasalukuyan. May 11 estudyante roon at 2 grade level. Humahangang umiti siya rito. Marangal ang ginagawa mo. Bihira ang tulad mo ngayon, Nasudi. O tumawa ito. Tumatanaw lang ako ng utang na loob sa tribu, Cindy. Ang buong tribu ang nagtulong-tulong upang mapag-aral ako ng kolehiyo. Alam mo, sa estado mo ngayon sa buhay, isipin mo na lang kung gaano kayaman ang asawa mo. Sa iba-iba, hindi na sila ang gagawa ng mga ginagawa mo. Maghahari na lang sila ng guro para sa mga batang iyon at hindi na sila ang personal na magtuturo.
Alam mo na yan. Pagtuturo ang passion ko, Cindy. Gustong-gusto ko to, saka, ano pa bang gagawin ko kundi alagaan ang mga bata? Hindi naman ako sanay na pahilata-hilata lang at puro paganda. Speaking of paganda, bakit hindi tayo mag-spa pagkatapos nito? Namilog ang mga mata. May spa rito. Oo, bago pa lang yon, halos 2 buwan pa lang. Dinadayo na siya, sa totoo lang. Marami na kaming clients na taga Montegamo. Maniwala ka man o hindi, may mga taga Maynila nang dumadayo talaga sa resort ngayon, ang iba ay artista pa at ibang celebrities. Salamat kay McCoy sa PR and advertising, tumawa ito. Nandito si Mel Chanco noong 1 linggo. Kinindatan siya nito pagkasabi niyon. Talaga? Oo, noong nakaraang buwan naman, iyong magkapatid na Christine Reyes at Aramina ang pumasyal dito. Ano, doon tayo sa spa mamaya? Kailangan ko ring magpaganda kasi may dadaluhan kaming kasal mamayang 4:00 sa Montegamo. Kasal yon ng kaklase ko noong kolehiyo. Mag-stay ba kayo rito ni McCoy? Pero pwede naman kayong magstay dito, mag-enjoy, kumain ng kumain, nakatawang sabi nito. Libre na iyon. Sige, oo, ba? Tinawag nito ang 2 anak na parehong nag-aaral na sa kindergarten at nursery at ipinakilala sa kanya ang mga ito. Ang cute nila noong bata pa sila. Bigla niya tuloy na alala si Kisha. Gising na marahil ito. Dumede na kaya ito? Nandito ka para magpahinga, Cindy. Huwag kang mag-alala at hindi naman pababayaan iyon ni Manang Juling, sabi niya sa sarili. Siyempre, karapat-dapat siyang magpahinga. Matagal-tagal na rin siyang wala niyon. Pagdating sa spa ay muli siyang namangha sa ganda at lawak niyon. May sariling pwesto iyon sa resort. May man-made hot spring doon, mga enclosed huts, 3 magarang gazebo for tea and coffee kung saan may matatagpo ang mga babasahin sa isang sulok. Mas humanga siya sa man-made waterfalls doon na banayad ang buhos ng tubig. Sa tunog pa lang yon ay marerelax na ang mga papasok sa spa. Pagkatapos ay sasalubungin pa ng halimuyak ng iba't ibang bulaklak at aromatherapy oils. Minsan naman paraiso iyon. Pero sa halip na marelax o sumaya sa spa, lalo pa siyang na-depress. Hindi niya mapigilan na maisip ang babaeng kasama ni McCoy sa Zebus noon. Ang babae ay yung tipo na madaling maadik sa ganitong luho na nakikita niya sa kasalukuyan. Kaya, hindi siya makaka-imagine na mabuhay nang wala ito. So, hindi tama ang sinabi niya na mabuboard ang mapapangasawa ni McCoy sa lugar na iyon. Malapit ang Espe. May golf course pa. Halos lahat ay nasa Mountain Peak Resort na. May recreation hall pa iyon. Ipinakilala siya ni Nasudi sa mga empleyado roon. Naku, tita, I'm makeover kita. Voluntaryo ng baklang manager ng spa nang makilala siya. Ayon kay Nasudi, sa Switzerland at kailan pa ito nag-train sa pagmamasahe at aromatherapy. Magaling din daw itong makeup artist at hairstylist. Grabe naman. Maarte pang wika nito habang hinahagod siya ng tingin, tila minamarkahan nito ang figura niya. Perpekto ang hugis ng mukha, sana'y makinis ang balat, pero ang dami ng balahibo. Ipalaser natin, gusto mo, tita. Binawi niya ang braso niyang hawak nito. Naku, sold na ako sa ganito. Ayokong pakialaman ang katawan ko. Sige, body scrub at masahe na lang. Pero ang hair, spa rin natin yan. I-trim ng kaunti. Nai-imagine ko na ang hairstyle na babagay sa'yo. Tumawa si Nasudi. Pag hindi pa naman nag-propose si McCoy sa'yo pagkatapos mong dumaan sa mapagpalang kamay ni Antoinette, ewan ko na. Para iyang diwata ng kabukiran, may magic hands. Nagpakawala ng malakas na halakhak si Antoinette. Pagkatapos ay hinila na siya nito patungo sa loob ng Desalaming Building. Dito tayo sa indoors, ma'am. Maganda ka na talaga, pero lalo ka pang pagagandahin ng aking mapagpalang magic hands, wala siyang nagawa kundi magpahila na lang. Si Nasudi naman ay sa isang enclosed hut pumasok kasama ang isang attendant. Siya na ba iyon, tol? Tanong ni Vince habang tinatantiya-tantiya ang papalubog na bola. Sino yung siya? Pagmamaang-maangan ni McCoy sa tanong nito. Ay naku! Hinampas siya nito ng club. Aray, masakit yun ha. Natatawang hinimas niya ang natamaang lulod. Ano ba? Ibang-iba ang kislap ng mga mata mo, tol. Kinabahan na agad ako nang makita ko kayong magkasama. Nakita ko yung kislap sa mga mata mo, McCoy. Ganon din ako nung una kong makita si Nasudi.
Tinawanan lang niya ang sinabi nito. Iba si Pedro, iba si Pipito, iba si Vincent, iba si Ferdinand. Sige na. Pabirong dinagukan siya nito, tawa ng tawa sa panunudyo sa kanya. Umangil na siya. Napakabigat ng kamay nito simula noon. Si Vince ay mga 7 taon ang tanda kaysa sa kanya. Kuya-kuya niya ito noong maliliit pa sila. Taga-Caloocan din ang mga magulang nito, kapitbahay nila noong nagbase silang mag-anak doon noong bata pa siya. Ang papa niya na ninong nito ang nagbigay rito ng ideya na pumasok sa resort business. Nagustuhan niya nito ang Mount Banoy bilang lokasyon ng first resort business na sinabak nito. Nakilala nga nito roon ang napangasawa nitong sina Sudi na isang teacher na bunaganin. Hindi na siya umalis sa Hunterial mula noon. Pinalo na niya ang bola. Gusto ko siya, sabi nito habang tinatanaw sa malayo ang tila lumilipad na golf ball. Napapitik ito sa hangin nang bumagsak iyon sa damuhan. Wiw! Sumipol ito. Hinabol nila ang bola. Sino ang gusto mo? Siya naman ang pumorma papalo. Si Cindy. Oo, sabi mo nga, taga-Hunterial din ang pamilya niya. Childhood sweetheart, siguro. Hindi, sa Makati kami nagkakilala. Waitress siya sa Zebus. Talaga? Oo, ikinuwento niya ang pagkakakilala nila ni Cindy. Pahapyaw ay naikwento rin niya ang tungkol sa kapatid niya at kay Kisha. Manghang-mangha si Vince nang malaman ang tungkol doon. So, may maliit kayong babae sa kubo. Bakit hindi ninyo isinama dito? Dalhin ninyo siya rito. Gusto kong makita ang anak ni Gwen. Huminga siya ng malalim. Iyan sana ang ipapakiusap ko sa'yo, Vince. Pakiusap, wag mo munang mababanggit kina mama at papa ang tungkol kay Kisha. Baka himatayin ang mga iyon, lalo pat nawawala si ate. Oo naman, maaasahan mo iyan, Makoy. Huwag ka mag-alala tungkol doon. Kung sa akin lang, hindi lalabas ang tungkol doon. Salamat kapatid. Tinapik siya nito sa balikat. Huwag kang masyadong mamroblema, makakalbo ka sige, biro pa nito. Naubos na ang kanyang pasensya, kaya muli siyang napabuntong hininga. Noon lang uli niya naalala ang tungkol sa problemang nilikha ng kanyang kapatid. Kamakailan, labis siyang nahumaling kay Kisha at kay Cindy, kung inamin man niya o hindi, kung kaya saglit na nawaglit sa isip niya ang tungkol sa suliraning iyon. Sige nang umiti ka na, bata. May lahi pa naman si Ninong. Baka mamana mo, wag laging kunot ang noo. Ngumiti si Vince ng malaki. Pag kunot lagi ang noo, baka magsipaglaglagan ang buhok mo. Sana kaya ko lang itong tanggapin ng madali. Sina mama at papa ang iniisip ko. Namamroblema rin ako kina Ate Gwen at Kisha. Paano na sila? Nakakalungkot isipin si Cindy at ang sakit ng ina niya. Parang ako'y nakatali sa isang walang katapusang siklo. Diyos ko, para yata akong isinumpa. Wala naman akong kinalaman dito. Grabe, wala akong pinatay na tao. Wala akong anak na ipinanganak, pero tingnan mo, mistula akong si Atlas. Pasan ko ang daigdig. Para palang si Sharon Cuneta ang drama mo, tol, ngingisi-ngisi pa ring sabi nito. Hay naku, Makoy. Huwag mo nang masyadong dibdibin ang mga bagay-bagay. Hindi magkakaroon ng problema kung wala rin doon ang solusyon. At napahinto siya sa pagsasalita. Biglang nanlaki ang mga mata niya. Holy macaroni! Makoy, may nakikita akong aparisyon, hindi dalawa pala. Mapusisa na tiningnan niya ang direksyong itinuturo ng mga mata nito. Napanganga siya. Nakilala agad niya sina Sudi, ngunit ang kasama nito. Cindy! Ikaw ba yan? Napapitlag ang puso ni Cindy nang makita ang reaksyon ni Makoy sa bago niyang anyo. Ang ganda nga ba niya talaga? Siniko siya ni Sudi. Hoy, tingnan mo si Makoy, bulong nito sa nanunudyong tinig. Napipilitang umiti siya sa binata. Maganda ka, sabi nito sa tila nangangarap na tinig. Dama niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi ng mga sandaling iyon. Gusto mo ba? Iyong spa manager ni Sudi ang gumawa nito. Gusto ko. Ma'am, ang ganda mo. Kita mo. Sabi ko na nga, sabi ni Sudi, nakangiti ng may kumpiyansa. Maglakad-lakad muna tayo tapos kakain. Ano, game kayo? Suhestyon ni Vince. Kape muna tayo, doon na lang sa clubhouse, ani na Sudi. Siniko ni Vince si Makoy sa tagiliran. Ano to? Saka lang natinag si Makoy sa kinatatayuan niya. Sige, tara.
Yakag na nito na sa kanya nakatingin. Tahimik sila pareho nang magsimulang maglakad palabas ng golf course. Sa susunod na kabanata, mas malalalim ang mga emosyon at matutuklasan ang mga lihim ng bawat karakter habang lumalalim ang kanilang relasyon. Handa na ba silang harapin ang mga pagsubok na paparating sa Mountain Peak Resort? Kaya abangan natin,